Simula nang nalaman ni Roldan na siya. Ang may diferensya kung bakit hindi sila magkaanak ni Liza ay naging madalas na. Ang pag-inom nito, kahit mag-isa lang ay tumatagay ito. Iniisip niya palagi ang kawalang kakayanan na ibigay sa asawa ang pangarap nitong magkaanak. Nagbibigay ito sa kanya ng matinding pag-aalala at takot. Alalahanin na darating ang araw ay malalaman din ng asawa ang totoo. At takot na baka pag nalaman nito na hindi niya kayang bigyan ng anak ay iwan na lang siya nito. Hindi niya kakayanin kung iiwan siya nito dahil mahal na mahal niya ang asawa. Ngunit di niya alam kung ano ang gagawin niya. Hanggang kailan niya ililihim ang totoo. Yan ang palagi niyang iniisip. Mahal, alam mo, wala na akong hihilingin pa sa buhay kundi ang mabigyan tayo ng anak. Iyon na lang kasi ang kulang. May mabait, masipag at mapagmahal akong asawa. Maayos ang buhay natin at masaya tayo sa isa't isa. Anak na lang talaga ang kulang at bubong-buo na ang pamilya natin. Sana hindi nagtagal ay mabiyayaan na tayo ng anak. Iyon ang mga sinabi ni Liza habang nakahiga sila at nagpapahinga. Hindi sumagot si Roldan. Niyakap niya lang ang asawa at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Alam kong ibibigay din sa atin yan sa tamang panahon, Liza. Isang araw ay pinuntahan ni Roldan sa bahay ang kanyang ninong Ben. O Roldan, bakit naman hindi mo na lang ako tinawagan at ako na lang ang pumunta sa farm? Ninong, may gusto sana akong ipagtapat sa inyo na hindi dapat malaman ni Liza. Naglabas ng 2 bote ng beer si Mang Ben at naupo sila sa sala. Nagpatingin ako sa doktor at nalaman ko na sa akin ang problema. Hindi ko kayang bigyan ng anak ang asawa ko, Ninong. Maluhaluhang saad ni Roldan. Tumabi sa kanya si Mang Ben at umakbay. Inalualo siya nito. Marami pang paraan, Roldan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kausapin mo ang asawa mo, pag-usapan niyo kung ano ang dapat gawin, payo ni Mang Ben. Ninong, hindi ko kayang mawala. Ang asawa kong tatakot akong malaman niya ang totoo. Pero hindi mo yan malilihim ng habang buhay, Roldan. Malalaman at malalaman din niya yan. Kailangan mong ipagtapat sa kanya ang totoo dahil mas lalo yung magagalit sa'yo kapag nalaman niya na alam mo na at nilihim mo sa kanya. Yun lang ang paraan para mapag-usapan niyo nang maayos ang dapat gawin. Ninong, may iba pang paraan at kaya ako nandito para hingin ang tulong niyo. Ikaw lang ang alam kong tao na maaring gumawa ng naiisip kong paraan. Saad ni Roldan na ipinagtaka ni Mang Ben. Ako lang ang maaring gumawa. Bakit, ano ba ang naisip mo? Huminga ng malalim si Roldan at tumitig sa kanyang ninong. Ninong, anakan mo ang asawa ko, saad niya dito. Nabigla ang matanda sa nadinig niya. Hindi niya inaasahan na hihilingin sa kanya yon ng inaanak. Bagamat pinagnanasaan niya noon, ang asawa nito ay hindi pa din niya malaman kung matutuwa ba siya sa hiling nito. Mula kasi ang muntik nang may mangyari sa kanila ni Liza ay iniwasan na niya ito. Aminado siya sa sarili na kahit hindi natuloy na maangkin niya ito, ay sobra naman siyang naligayahan nang magromansahan sila nito. Pero pinilit niyang iwasan ang asawa ng inaanak. Pero ngayon nasa harap niya ang inaanak niya at nakikiusap na anakan ng asawa niya. Nababaliw ka na ba, Roldan? Anong sinasabi mo? Yun lang ang nasabi ni Mang Ben dahil bago pa siya makapagsalitang muli, ay bigla na lang lumuhod sa harapan niya si Roldan, umiiyak at nagmamakaawa. Pakiusap, Ninong, mula pagkabata ay sa iyo na ako lumalapit at humihingi ng tulong. At kahit kailan ay hindi mo pa ako tinanggihan. Kaya alam kong hindi ako mabibigo sa'yo ngayon. Saad nito habang umiiyak at nakayakap sa binti ng Ninong. Pinatayo ni Mang Ben ang inaanak at pinaupo sa sofa. Roldan, alam mo ba ang sinasabi mo? Oo, Ninong, alam na alam ko at alam kong ikaw lang ang makakaunawa sa akin. Sige, sabihin na nating payag ako, pero paano si Liza? Paano mo sasabihin sa kanya? Nagliwanag ang mukha ni Roldan. Masakit sa isang lalaki na may ibang gagalaw sa kanilang asawa pero handa niya yung tiisin. Sinabi ni Roldan ang kanyang plano. Pinag-usapan kung kailan yun isasagawa. Matapos noon ay bumalik na si Roldan sa farm. Pinilit niyang kumilos ng normal sa harap ng asawa. Si Mang Ben naman ay magdamag nag-isip, hindi niya alam kung tama ba na pumayag siya sa hiling ng inaanak. May bahagi sa isip niya na gusto niya din matuloy ang pagniniig nila ni Liza. Lalo na't alam niya na papayag ito. Pero iba ang gustong mangyari ni Roldan. Ang plano kasi nito ay galawin niya ang asawa nito nang hindi nito nalalaman. Paiinumin nila ito. At paglasing na ay saka gagawin ang plano. Dumating ang araw ng kanilang plano. Birthday iyon ni Roldan. Mahal, inom kami ni Ninong, mamaya inom ka din ha kahit konti lang. Birthday ko naman paglalambing ni Roldan sa asawa. Naku, ikaw talaga, alam mo naman hindi ako sanay uminom, mahal. Sige na mahal, konti lang naman, pampainit lang natin. Dahil pagtapos uminom, syempre alam mo na ang gusto kong regalo. Saad ni Roldan sabay yakap sa asawa. Regalo ka dyan pag nakainom ka ang himbing mo matulog. Paano ko maibibigay ang regalo ko sa'yo? Basta mahal, hindi rin ako gaanong magpapakalasing. Tamang pangpainit lang. Malay mo makabuo na tayo, saad pa ni Roldan. Pinaghandaan ni Roldan ang araw na yon. Nagpaluto siya ng mga pulutan kay Mang Romeo.
Sumapit ang gabi at dumating na si Mang Ben. Matagal-tagal din itong hindi nakita ni Liza dahil bihira ito pumasyal sa farm. Kamusta Liza ang bati nito nang si Liza ang abutan niya sa sala? Si Roldan at Mang Romeo kasi ay umalis para sunduin ang nanay ni Roldan na si Aling Adele. Nakamaong na pantalon at ang damit at t-shirt na fit sa katawan si Mang Ben. Bagong gupit at tahit din ito at mabango. Napansin ni Liza ang magandang pangatawan nito at ang matikas na tindig. Ilang sandali siyang napatulala dahil hindi niya din akalain na ganiti o papala katikas ang ninong nila. Hindi mahahalata sa edad na 50 na mahigit ito. Liza, asan na sila Roldan at Mang Romeo? Doon lang natauhan si Liza. Ninong, pasok po kayo. Umalis po sandali sila Roldan, sinundo lang po si Nanay Adele. Maupo po muna kayo ninong, mga kalahating oras ay nandito na ang mga iyon ani Liza. Pinagtimpla lang muna ni Liza ng kapeng barako. Ang matanda gaya ng ginagawa niya dati noong madalas pa ito sa farm. Salamat Liza, alam na alam mo talaga ang paborito ko sa ad ni Mang Ben. Parehas hindi maintindihan ng dalawa ang naramdaman sa mga oras na iyon. Bumalik sa alaala ni Liza ang mga nangyari sa kanila ni Mang Ben, ang matigas na daga ni Mang Ben, ang pagtusok nito sa bukana ng kanyang lagusan, ang pagmasa nito sa kanyang monay na parang panadero, at ang masarap na halik nito. Nakadaman ng init si Liza dahil sa naalala niya. Bigla siyang na-exite. Alam niya sa sarili na inaasam niya din na maulit yon. At ang nais niya ay matuloy na iyon, yung hindi bitin, yung hindi damahan at romansahan lang. Ang nais niya ay naramdaman sa loob niya ang matigas at malaking daga ng kanilang ninong. Wala siyang kaalam, alam na yun talaga ang mangyayari sa gabing iyon. Yun nga lang magaganapay yun sa oras na wala siyang malay. Habang hinahantay sila Roldan ay nagkaroon ng pagkakataon, ang dalawa na magkausap muli ng sarilinan. Nakaupo si Mang Ben sa mahabang sofa at si Liza ay sa maliit na sofa na katabi nito. Ninong, bakit iniiwasan mo na ako mula noon? Sinabi ko naman sa'yo Liza, mali iyon at hindi na dapat maulit. Ibig sabihin ninong ay hindi mo nagustuhan ang nangyari. Nalito si Mang Ben sa tanong na yon ni Liza. Bahagyang nag-isip bago sumagot. Lalaki ako Liza at ikaw ay napakaganda. Sinungaling naman ako kung sasabihin kong hindi ko yun nagustuhan, sagot niya. Kung nagustuhan mo pala, bakit ayaw mong ulitin? Tanong ni Liza sabay lipat sa tabi niya. Nang magkatabi na sila ay bigla na lang hinalikan ni Liza ang ninong nila. Hindi agad nakapag-react si Mang Ben. Hawak siya ni Liza sa pisngi habang ninanamnam ang kanyang mga labi. Maya-maya ay bahagya niya itong naitulak. Teka Liza, ano ba itong ginagawa mo? Baka dumating na sila Roldan. Maling-mali ito Liza, ang sabi. Nang matanda kahit alam niya sa sarili niya na nasarapan siya. Gusto niya ang halik nito, sabik din siya dito. At ang totoo ay nasa sabik din siya na maangkin ito. Pero ayaw niyang ipahalata dito. Gusto niyang panindigan ang sinabi niya dito na dapat nila iyong iwasan. Dahil sa matigas na pagtanggi ni Mang Ben ay napahiya si Liza. Lumuha ito at yumakap sa matanda. Ang totoo, ang nais ko lang naman ay magkaanak pag-amin nito. Kumalas sa pagkakayakap si Mang Ben at tumitig sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Ninong, nawawalan na ako ng pag-asa na mabubuntis pa ako ni Roldan. Ilang taon na kaming nagsasama. Ninong, please bigyan mo kami ng anak, pakiusap ni Liza na ikinagulat ni Mang Ben. Ano itong mangyayari sa kanya? Parehas na ang mag-asawa ay humihiling ng anak sa kanya.